다 같이 기도하시겠습니다. So, tayo pong lahat ay umupo at manalangin. 사랑과 자비가 풍성하신 아버지 하나님 감사합니다. Salamat po amang Diyos na nagmamahal sa amin. 세상에 많고 많은 사람들 가운데 저희를 구별하여 구원해 주시고 주일 아침에 함께 말씀을 배울 수 있도록 인도해 주신 은혜 또한 감사를 드립니다. Salamat po sa inyong pagligtas po sa amin, sa daming mga tao sa mundong ito. At tinawagan niyo po kami sa umagang ito upang makinig po kami ng inyong salita. 지난 주간에 허락하신 집회 이후에 구원받은 영혼들이 마땅히 남은 생에 어떠한 삶을 살아야 할 것인가를 교제하기 원합니다. Turuan niyo po kami, Panginoon, kung ano ang tamang pamumuhay Kristiyano bilang isang taong ligtas. 우리 모두가 하나님을 근심시키는 자가 아니고 하나님을 기쁘시게 하는 자가 될 수 있도록 도와주옵소서. Nawa po lahat po kami ay magbigay lugod sa Panginoon, hindi po magbigay lungkot sa inyo. 우리 모두가 하나님의 영광을 위하여 살아가는 자 되기 원합니다. Kayo lamang po kami nagbibigay ng kaluwalhatian. 시작하는 시간부터 마치는 시간까지 말씀에 순종할 수 있도록 도와주옵소서. Mula sa simula hanggang sa katapusan, sama niyo po kami sa aming pakikinig ng iyong salita. 저희를 구원하시고 살아계시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan po ng Panginoon Hesus Kristo. 아멘. Amen. 약성경 고린도전서 10장 31절부터 33절까지 읽겠습니다. So, unang Korinto chapter 10 verse 31. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag kayong maging katitisuran para sa mga Hudyo o sa mga Griego o sa Iglesia ng Diyos. Kung paano sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila ay maligtas. 우린 지난 한 주간 말씀을 전하며 배우는 가운데 구원의 복음을 듣고 믿는 귀한 시간을 가졌습니다. So, nakaraan linggo po, sumama po tayo sa Bible seminar, nakinig po tayo ng salita ng Ebanghelyo. 하늘의 소망을 얻었습니다. So, nasa atin na po yung pag-asa sa langit. 이 후의 삶은 나를 위한 삶보다는 나를 구원해 주신 하나님께 영광을 돌리는 삶이 되어야 할 겁니다. Kaya sa ating natitirang panahon sa mundong ito ay dapat pagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. 하나님께 영광을 돌리는 삶은 마음 먹었다 해서 되는 게 아닙니다. Pero, yung pagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon ay hindi pwede gawin po natin sa sarili natin yung desisyon. 하나님이 가장 기뻐하시는 것은 이뤄진 영혼을 구원으로 인도하는 것입니다. Yung evangelism po natin sa mga naliligaw na kaluluwa, so doon po, malaki po yung lugos sa Diyos. 한 영혼을 구원받게 하는 것은 쉽지 않은 일입니다. Kaya kaligtasan po ng isang kaluluwa ay hindi po madaling mangyari. 많은 훈련과 연습이 필요합니다. So kailangan po dito maraming training. 그래서 오늘 이와 관련된 말씀들을 볼 수 있는 한 차분하게 교제하고 싶습니다. Kaya isi-share ko po sa inyo ngayon patungkol po dito. 이 땅에 태어난 목적이 있다고 말씀드렸습니다. Sinabi ko po sa inyo na meron po tayong layunin sa ating panganak sa mundong ito. 천국에 가기 위한 준비를 위해서 이 땅에 태어나 살고 있습니다. So, ipinanganak po tayo sa buhay dito, so para maging handa po tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. 천국에 가는 길은 지구상에 많은 종교들이 있지만
종교생활로 천국에 갈 수는 없습니다. Hindi pwede makapasok po tayo sa langit sa pamamagitan ng maraming mga religion sa mundo. 왜냐하면 사람의 노력으로 불가능하기 때문에 그렇습니다. Dahil pagpasok po sa langit ay hindi pwede sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. 요한복음 14장 6절 말씀에 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 말씀하셨습니다. Juan chapter 14 verse 6, sabi po doon, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang sino mang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. 예수 그리스도를 통하지 아니하고는 천국에 갈 수 없습니다. So, hindi pwede makapunta sa langit kundi sa pamamagitan po ni Jesus Cristo. 예수 그리스도를 믿음으로 가능한 것이 천국 가는 길입니다. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Cristo, so pwede po tayo makapunta sa langit. 문제는 안 믿어지는 게 문제라고 했습니다. So, ang problema po ay mahirap dumating po sa mga tao ang tamang pananampalataya. 왜 예수 그리스도가 안 믿어질까요? So, bakit mahirap po dumating sa mga tao tamang pananampalataya? 자기 자신의 영적 처지가 어떠한 형편에 놓여 있는지 모르기 때문에 그렇습니다. Dahil hindi po nila alam kung ano po ang kanilang spiritual kalagayan. 나의 처지를 알려면 나를 지으신, 만드신 하나님을 알아야 됩니다. So, para makilala po yung ating sarili, kailangan din po natin muna kilalanin ng Diyos na lumikha sa atin. 또한 그 하나님의 말씀, 진리라는 것을 믿어야 됩니다. Kailangan din po sumampalataya sa Biblia ang salita ng Diyos. 그래서 우리는 지난 3일 동안 하나님에 대해서 배웠습니다. Kaya, so pinag-aralan po natin sa loob ng 3 session sa Biblia, sa Bible seminar patungkol sa Diyos. 그 하나님은 영원하신 분입니다. Ang Diyos po ay nananatili magpakailanman. 시작이 있으면 끝이 있는데 하나님은 시작이 없고 원래 계셨던 분입니다. Sa lahat ng bagay, may simula, may katapusan. Pero sa Diyos, walang simula, walang katapusan. 그분은 가장 크신 분입니다. Ang Diyos ay pinakatakila sa lahat ng bagay. 그분은 이 세상을 창조하셨고 나를 만드셨습니다. Ang Diyos ay lumikha sa mundo ito, gumawa po siya sa atin. 그분은 변함이 없습니다. So, hindi po siya papago-bago. 영으로 계시기 때문에 우리의 육신의 눈으로는 볼 수가 없습니다. Hindi po, hindi siya nakikita sa ating mata dahil ang Diyos ay Espiritu. 그분은 처음부터 말씀으로 계셨습니다. So, mula pa sa simula, ang Diyos ay salita. 그분은 진리이십니다. Ang Diyos ay katotohanan. 그분의 말씀은 사실입니다. Lahat ng kanyang mga salita ay katotohanan. 그 하나님은 모든 것을 아시고 모든 것을 이룰 수 있는 능력을 가지고 계십니다. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay, wala pong imposible sa Kanya. 그분은 지금도 살아 계셔서 기록된 말씀을 이루고 계십니다. Buhay pa siya po hanggang sa ngayon, tinutupad po niya yung kanyang sinasabi sa Biblia. 그 하나님은 안 계신 것이 없습니다. 천지에 충만하십니다. So, yung lahat ng mundong ito ay punong-puno, ang Diyos po ay nananatili sa lahat ng lugar. 그 하나님은 인류의 역사를 주관하실 뿐만 아니라 각 사람의 걸음을 인도하십니다. Ang Diyos po ay nakakontrol sa lahat ng kasaysayan at sa lahat ng buhay ng mga tao. 미리 예언된 말씀을 일일이 이루십니다. So, tinutupad po ng Diyos yung kanyang mga propesiya. 그 말씀이 이루어지는 것을 보고 그 하나님을 믿게 하기 위해서 그렇게 하신 겁니다. Yung katuparan po ng mga propesiya ay isang ebidensya na mayroon po ang Diyos. 그분은 공평하십니다. Ang Diyos po ay pantay-pantay sa lahat. 죄를 용납하지 않습니다. So, ayaw po ng Diyos ang kasalanan ng tao. 그분이 나를 사랑하세요. So, minamahal po tayo ng Diyos. 하나님의 형상을 입은 모든 사람을 사랑하십니다.
So, minamahal po ng Diyos lahat ng mga tao na may kalarawan ng Diyos sa kanila. 우리는 그 하나님을 믿었고 그 하나님의 말씀을 통해서 내가 어떤 존재인지를 발견했습니다. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, nakilala po natin yung ating sarili. 아담의 후손으로 태어났기에 죄인으로 태어났습니다. Tayo po ay galing po kay Adan at ibinanganak po tayong makasalanan. 죄인으로 태어나서 범죄하며 살았기 때문에 하나님 앞에 죄인입니다. So, lahat po ng mga tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. 하나님은 심판자이셨습니다. Ang Diyos po ay isang hukom na matuwid. 간절한 마음으로 죄를 용서받고 천국 가기를 기도했습니다. Kaya humingi po tayo noon sa Diyos ng awa at kapatawaran ng Diyos. 나를 사랑하셔서 사람의 모습으로 이 땅에 오신 예수 그리스도를 믿게 됐습니다. Tapos, naniwala po tayo kay Jesus Cristo na naging tao mula sa, ang Diyos ay naging tao dahil sa ating mga kasalanan. 예수님은 내 죄짐을 대신 짊어지고 십자가에서 피 흘려 죽으셨습니다. So, ibinasan po ni Jesus yung ating mga kasalanan at namatay po siya sa cross at dumanak po yung kanyang dugo. 그로 말미암아 하나님의 아들이 되었습니다. So, sa pamamagitan po ng dugo niya, tayo po ay naging anak ng Diyos. 요한복음 1장 12절을 같이 읽겠습니다. Juan chapter 1 verse 12, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinakaloob sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. 아담의 후손으로 태어났기에 본질상 진노의 자녀였습니다. So, lahat po tayo ay dati anak tayo ng yung tumpa, kapuutan ng Diyos. 그러나 나를 사랑하신 예수님께서 하신 일을 믿게 되었습니다. Pero naniwala po tayo doon sa pag-ibig ng Diyos. 하나님의 자녀가 되었습니다. Tayo po ay naging anak ng Diyos. 아담 한 사람이 범죄함으로 모든 사람이 죄인이 됐습니다. Sa pamamagitan ng kasalanan po ni Adan, lahat ng tao ay naging makasalanan. 제가 읽겠습니다. Babasahin ko po. Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa salibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nakasala. 아담 한 사람의 죄로 인해서 모든 인류가 죄인이 되었습니다. Sa pamamagitan ng kasalanan po ni Adan, isang tao, lahat ng tao ay naging makasalanan. 사망이 모든 사람에게 이르렀습니다. Dumating po sa lahat ang kamatayan. 지옥 갈 수밖에 없는 존재들이 되었습니다. Kaya, lahat ng tao ay patungo sa impyerno. 이 땅에 태어난 모든 사람은 죄인입니다. So, lahat ng tao sa mundo ay makasalanan. 그렇지만 그를 사랑하신 하나님이 예수 그리스도를 보내셨습니다. Pero sinugo po ng Diyos si Jesus Cristo para sa atin. 예수 그리스도 한 분의 순종하심으로 모든 사람이 천국 갈 수 있는 길을 마련하셨습니다. Sa pamamagitan ng pagtunot ng isang tao si Jesus Cristo, nabuksan na po yung daan patungo sa langit sa lahat ng tao. 로마서 5장 19절 말씀은 같이 읽겠습니다. Roma chapter 5 verse 19, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagtuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Ganoon din, sa pamamagitan ng pagtunot ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. 아담은 죄인의 대표입니다. Si Adan po ay kumakatawan ng mga makasalanan. 예수 그리스도는 의인의 대표입니다. Si Jesus Cristo ay kumakatawan ng mga matuwid. 아담 한 사람으로 말미암아 모든 사람이 죄인 된 것처럼 예수 그리스도의 순종으로 모든 사람이 의인이 됐습니다. Kung paano sa pamamagitan ng isang tao si Adan, lahat ng tao ay naging makasalanan, ganoon din po sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao si Jesus Cristo, lahat ng tao ay naging matuwid. 그러나 모든 사람이 예수 그리스도를 믿은 것은 아닙니다. Ang problema po, hindi lahat ng tao ay naniniwala kay Jesus.
복음을 듣지 못한 사람들도 있습니다. So, meron pong tao na hindi na nakikinig ng salita ng Diyos. 복음을 들었지만 거부한 사람들도 있습니다. Meron pong tao na tumatanggi na maniwala kahit nakinig po sila ng Ebanghelyo. 분명한 것은 예수 그리스도를 믿는 자만이 천국에 갈 수 있어요. Ang isang malinaw na isang mahalagang bagay, ang mga taong naniniwala kay Jesus Kristo, sila lamang po makakapasok sa langit. 예수님은 아담의 후손으로 태어난 이 모든 사람들의 죄를 십자가에서 갚으셨습니다. Si Jesus po ay nagbayad ng lahat ng kasalanan ng lahat ng mga tao na galing kay Adan. 모든 사람이 천국 갈 수 있는 길을 준비해놨습니다. So, inihanda po ng Diyos yung daan patungo sa langit para sa lahat ng mga tao. 천국은 무엇을 해서 가는 것이 아니라 믿음으로 가는 거예요. Kaya pagpunta po sa langit ay hindi sa pamamagitan ng ating sariling pagsikap, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. 예수 그리스도의 하신 일을 믿는 사람은 많지 않았습니다. Pero konti lang po naniniwala kay Jesus Kristo. 대표로 7사람 중에 2사람 믿었습니다. Halimbawa po, sa mga 7 tao, 2 lang naniniwala kay Jesus. 예수 그리스도 십자가의 죽으심으로 천국 가는 길을 예배했지만 천국 갈 수 있는 사람은 적었습니다. Kahit nakaredy na po ang daan patungo sa langit sa pamamagitan ng kamatayan po ni Jesus Kristo, pero konti lang makakapasok sa langit. 믿는 자에게 그 믿음을 의로 여기셔서 천국 가게 하신 겁니다. So, para sa mga naniniwala, yung kanilang pananampalataya ay itinuring na ganap, sila po ay makakapunta sa langit. 같이 읽겠습니다. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Uni sa Kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa Kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang Kanyang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran. 믿는 자만이 천국의 은혜를 얻을 수 있습니다. Kaya yung mga sumasampalataya lamang po ay makakatanggap ng biyaya ng Diyos. 여기 믿지 않은 사람들을 위해서도 예수님은 죽으셨습니다. Si Jesus po ay namatay din po para sa mga ayaw maniwala. 사람이 죄인으로 태어나고 싶어서 태어난 사람은 없습니다. So, yung ating kapanganakan sa mundong ito, ay hindi po yan decision po natin. 이 세상에 살고 싶어서 태어나고자 노력한 사람도 없습니다. So, yung ating buhay po, yung pagpunta po natin sa mundong ito, ay hindi po yan galing sa ating decision. 그런데 죄인으로 태어난 겁니다. Pero, nung ipinanganak po tayo sa mundong ito, yung sinner na po tayo. 죄인으로 태어났기에 죄를 지을 수밖에 없었습니다. So, dahil ipinanganak na makasalanan, so hindi po natin maiwasan makasala sa buhay natin. 그런데 그 지은 죄 때문에 지옥 가라고 하면 억울합니다. Kaya, kung hahatulan po tayo at paparusahan po tayo sa impyerno dahil sa ating kasalanan, hindi po ito tama sa atin. 하나님은 모든 사람들의 죄를 갚아놓으셨습니다. Pero ang ginawa ng Diyos, ganito po, binayaran po niya ang lahat ng kasalanan ng lahat ng mga tao. 그 일을 이루신 분이 예수 그리스도입니다. Kaya tinupat po ito ni Jesus Kristo. 그러면 지옥 가는 사람이 없을까요? So kung ganun, may tanong, lahat ng tao ba magpapunta sa langit? 천국 가는 사람이 적다라고 이야기했습니다. Sinasabi sa Biblia, konti lang makakapunta sa langit. 죄를 다 용서해놨는데 어떻게 천국 가는 사람이 적습니까? Kung nabayaran na po lahat ng kasalanan ng lahat ng tao, bakit po konti lang makakapasok sa langit? 죄가 많아서 지옥 가는 게 아니고 하나의 죄만 있어도 지옥 가는 겁니다. So yung pagpunta po sa impyerno, hindi kailangan maraming kasalanan. Kahit isang kasalanan, mapupunta sa impyerno. 그 하나의 죄가 뭘까요? Anong kasalanan po ay hindi pwede mapatawad sa harapan ng Diyos? Ito po yung magdadala po sa
sa kanila sa impyerno. 예수님은 말씀하셨습니다. Sinabi po ni Jesus ganito, 같이 읽습니다. basahin po natin ito, 3, 2, 1. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. 예수님이 십자가에서 내 죄를 용서하신 그 사실을 믿지 않는 죄입니다. So, yung mga ayaw maniwala na lahat ng kasalanan po natin ay napatawad na, yun po yung pinakakasalanan na hindi pwede mapatawad. 그래서 지옥에 가면 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 그랬습니다. Kaya sabi sa Biblia, pag mapunta na po isang makasalanan, so mangangalit po sila, umiiyak po sila sa impyerno. 여러분 사람이 어떨 때 이를 갈면서 울까요? So sa tingin niyo po, kailangan po yung mga nangangalit po yung mga tao sa kanilang pag-iyak. 자기가 한 일들에 대해서 억울할 때. So dahil galit po sila sa kanilang sarili, so yun po yung pinakasakit. 이 사실을 믿지 않아서 지옥에 왔다는 것을 그때 깨달을 겁니다. So doon po sa impyerno, malalaman po nila na napunta na po sila sa impyerno dahil ayaw nila maniwala. 그 믿지 않은 것이 죄라는 것을 그때 알게 될 겁니다. Kaya, kawalan ng pananampalataya, yun po yung pinakamalaking kasalanan. 이를 갈며 슬피 운다라고 기록되어 있습니다. So, mangangalit po sila sa kanilang pag-iyak. 예수 천국 불신 지옥이라는 말이 맞습니다. Kaya, yung pagpunta sa langit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. 그러나 예수 천국 불신 지옥이라는 글을 어깨에다 두르고 다니는 사람들을 비난합니다. Pero maraming tao po ay nagpo-blame sa ganung mga simpleng evangelism. Kung may pananampalataya sa langit, kung ayaw pananampalataya sa impyerno. 왜 그럴까요? So, bakit po? 잠만 변해서 되는 일이 아닙니다. So, dahil pagpunta po sa langit ay hindi po pwede sa pamagitan ng simpleng sagot lamang. 수학 주관식 문제를 잠만 쓴다 그래서 정답 처리가 되는 건 아닙니다. Kahit tama po yung sagot sa yung math question, pero kung walang proseso ay mali. 왜 예수 그리스도를 믿지 않냐면 지옥 갈 수밖에 없는지 그 과정이 필요합니다. So, kailangan po natin malaman kung bakit kailangan sumampalataya kay Jesucristo para makapunta sa langit. 우리는 지난 주간에 이 땅에 태어났는데 죄인으로 태어났다는 말씀을 배웠습니다. Sa Bible seminar last week, nalaman po natin na tayo po ay ipinanganak na makasalanan. 그리고 말씀을 통해서 죄인이라는 사실을 시인했습니다. Tapos, nakita po natin yun sa Biblia. 그리고 예수 그리스도의 공로로 의인이 됐다는 것을 믿었습니다. Tapos, nalaman din po natin na naging matuwid po tayo sa pamamagitan po ng ginawa ni Jesus. 천국은 믿음으로 가는 것입니다. Pagpunta po sa langit sa pamamagitan ng pananampalataya. 이 은혜를 입은 자들 삶이 달라질 수밖에 없습니다. Kaya, yung buhay ng isang tao na tumanggap ng biyayang ito ay magbabago. 과거에는 나를 위해서 살았습니다. Yung dati pong buhay po natin ay para sa ating sarili lamang. 내 삶의 주인은 항상 나였습니다. Ako ang mayari ng buhay lagi. 그러나 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받고 천국의 소망을 얻었습니다. Pero ngayon, lumalakad po tayo sa may pag-asa patungo sa langit. 이제는 내가 중심이 되는 삶이 아니라 예수님이 중심이 되는 삶을 살아가야 합니다. Ngayon po, hindi po ako mayari sa buhay natin. Si Jesucristo po, siya po yung mayari sa ating buhay. 나는 예수님의 이르신 말씀을 따르는 겁니다. Ang ginagawa po natin ay sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos. 하나님이 원하시는 겁니다. So, yun po yung kalooban ng Diyos. 우리는 시작할 때 고린도전서 10장 31절을 봤습니다. So, unang Korinto chapter 10 verse 31, ito po yung unang talata po natin. 다시 한번 읽겠습니다. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라 하셨습니다. Kumakain man, umiinom, ano man ang inyong ginagawa, ay dapat gawin para sa kaluwalhati ng Diyos. 가끔 저에게 주례 부탁을 하러 청년들이 찾아옵니다. So, minsan, meron pong mga brothers, sisters na couple, magpapakasal, ay pumupunta po sa akin. 결혼을 축하한다고 축하를 드리고 나서 묻는 질문이 하나 있습니다. So, ito po yung lagi kong tanong sa mga couples na magpapakasal. 근데 왜 결혼하려고 그래? Ang tanong po sa kanila, anong reason, bakit magpapakasal kayo? 결혼하려면 비용도 많이 들고 Malaking gastos dun sa wedding, 결혼하고 나면 내 마음대로 할 수 없는 게 많이 생기는데 pagkatapos ng marriage, mas mahirap ang magiging buhay ninyo. 그래서 사람들은 결혼은 지옥이라고까지 하는데 왜 결혼하려고 그래? Kaya sabi po ng maraming tao ay wedding ay simula ng impyerno. Bakit? Magpapakasal kayo. 정답을 말하지 않으면 둘이 안 서줍니다. Sabi ko sa kanila, kung hindi tamang sagot sa aking tanong, ayaw ko ayaw ko yung mag-lead sa wedding ceremony. 둘이 서로 사랑했으니까 결혼한다 그러면 둘이 안 서줘요. Pag sabi po nila, dahil kasi nagmamahal kami sa bawat isa, so ayaw ko mag-lead ng kanilang wedding ceremony. 하나님의 영광을 위해서 결혼합니다. 그럼 둘이 서줘요. Ang tamang sagot na hinahanap sa kanila ay wedding po namin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. 먹든지 마시든지는 먹는 거 마시는 거에 뚜렷하게 제한을 두었습니다. Kumakain, umiinom, so bakit nakasulat po dito? Ganitong mga specific na ginagawa po natin. 그 다음 말씀은 무엇을 하든지 Yung kasunod po niyan, ano man ang ating ginagawa, lahat. 이 속에 포함되어 있어야 안 돼 있어요, 결혼이. Yung wedding, kasali po dito, ano man ang inyong ginagawa? Wedding? 포함되어 있죠. So, kasali to. 학생들에게 묻습니다. So, tanong ko po sa mga estudyante dito, 왜 학교 다니면서 그렇게 힘들게 공부해? so, bakit po kayo nag-aaral? Bakit po kayo nahirapan sa pag-aaral sa eskwelahan? 이전에는 졸업해서 좋은 직장 가지려고 공부했다고 말했을 겁니다. So, dati po ninyo layunin sa inyong pag-aaral para makapasok sa magandang trabaho na malaking sahod. 구원받은 이후에는 목적이 분명해졌습니다. Pero ngayon, bilang isang Kristiyano, ano po yung layunin sa inyong pag-aaral? 하나님의 영광을 위해서. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. 좋은 회사 취직하려고 애를 씁니다. So, maraming tao po ay nagsisikap na pumasok sa magandang trabaho. 왜 그래? Bakit? 하나님의 영광을 위해서. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 사는 것이 나를 구원해 주신 하나님의 은혜에 보답하는 것. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po yung paraan kung paano isusupuli po natin sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa atin. 그 하나님이 가장 영광을 받으시는 것이 구원받지 못한 사람들에게 구원을 얻게 하는 일이에요. So, paano po tayo magbigay ng pinakamalaking kaluwalhatian ng Diyos? Sa pamamagitan ng evangelism sa mga naliligaw na kaluluwa. 이 땅에 어떤 과학자도 지옥 가는 사람을 천국으로 인도할 수는 없습니다. Yung mga matatalinong scientifico ay hindi po kaya nila iligtas yung mga isang makasalanan na makapunta sa langit. 이 땅에 어떤 정치가도 지옥 가는 영혼을 천국으로 인도할 수는 없습니다. Lahat po ng mga sino mang mga politiko ay hindi po nila kayang iligtas isang makasalanan para makapunta sila sa langit. 본임하는 어떤 사업가도 지옥 가는 영혼을 천국으로 인도할 수 있는 사람은 없습니다.
Sino man sa mga mayayaman sa mundong ito, hindi po nila kayang iligtas, dalhin isang makasalanan sa langit gamit po yung kanilang pera. 그 일은 구원받은 하나님의 자녀들만 할 수 있는 일. Pag liligtas ng isang makasalanan, ay kaya naman ito ng Kristyano lamang na ligtas. 나를 구원하신 하나님께서 그 일을 가장 기뻐하십니다. So doon po, pinakamalaking kagalakan sa Panginoon. 지금 내 현재의 모습은 여기 화면에 있는 화폐처럼 여러 상태의 화폐로 존재하고 있을 수 있습니다. Yung buhay po natin o kalagayan po natin ay kagaya po ng mga yung pera po dito. 1달러 지폐입니다. Ito po yung $1, yung cash. 하나는 깨끗하며 Isang $1 ay malinis. 하나는 온갖 오물이 잔뜩 묻었네요. Isang $1 ay marumi para yung takpan ng maraming mga karumihan. 하나는 잔뜩 구겨놨습니다. So, yung isang $1 po ay ito po yung mga sinisira po. 어느 돈이 가장 가치 있는 돈일까요? Alin po dito ay pinakamahalaga? Alin po dito pinakamalaking halaga? 대답해 보셔요. Sagutin niyo po ako. 어떤 돈이에요? 똑같습니다. The same value. 모두가 1달러입니다. Lahat po ay $1. 구원받은 영혼들의 지금 현재 상태가 중요한 게 아닙니다. Ganon din po, sa lahat ng mga Kristyano, hindi po mahalaga yung mga sitwasyon po ninyo. 예수 그리스도를 믿음으로 구원받았다면 이 화폐가 1달러 가치에 똑같은 가치를 가지고 있는 것처럼 하나님 앞에 Kung ligtas po tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, yung kahalagaan po natin sa harap ng Diyos ay the same. 이 1달러가 한 영혼을 구원하는 데 쓰이는지 아니면 마약을 사는 데 쓰이는지에는 전혀 다른 가치를 가지고 있습니다. So, $1 po ito, maaari po gamitin po siya para sa kaligtasan ng isang kaluluwa. Maaari po gamitin po siya para bumili ng drug. 같이 있습니다. Basahin po natin ito, 3-1. Taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. 구원받은 영혼은 참으로 존귀한 자입니다. Lahat ng taong ligtas ay nasa karangalan. 하나님의 영광을 위하여 살아야 할 자들입니다. Na dapat mabuhay po tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. 그걸 깨닫지 못하고 다른데 시간과 열정을 쏟는다면 멸망하는 짐승과 다를 바 없을 겁니다. Kung hindi po ito naunawan po natin, kung sinasayang po natin yung ating oras, yung ating buhay sa mga makamundong bagay na hindi mahalaga, sabi sa Biblia, kagaya ng isang hayop. 하나님을 기쁘게 하는 것이 아니라 성령을 근심케 할 겁니다. Ang Diyos po ay nalulungkot po sa atin. 그래서 남은 시간 구원받은 그리스도인이 살아야 할 4가지 삶을 생각해 보겠습니다. Kaya sa natitirang oras po, pag-isipan po natin na 4 na mahalagang bagay para sa ating Christian living. 우리가 받은 구원은 3가지 단계를 거칩니다. So, meron pong tatlong hakbang sa ating kaligtasan. 씨앗을 땅에 뿌리면 싹이 나옵니다. Kapag naihasik na po isang bini, so umusupong na. 그 싹이 자라서 이삭, 줄기가 됩니다. So, ito po ay pag nadidilig siya, so lumalaki. 그리고 꽃이 피고 열매를 맺습니다. At mamumulaklak at magpupunga. 이와 같이 씨앗이 땅에 뿌려져서 결실하기까지도 단계가 있습니다. So, ganun din po. So, meron pong mga hakbang
mula sa pagtatanim ng bini hanggang sa bunga. 같이 읽겠습니다. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Ng una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. 처음에는 싹이라고 그랬습니다. Sa una, usbong. 다음에는 이삭이라고 그랬습니다. Pagkatapos, uhay. 그리고 그 다음에는 이삭의 충실한 곡식이라 했습니다. Pagkatapos yung ang uhay na hitik sa butil. 세 가지 단계가 있습니다. Kaya may tatlong stage. 처음에 싹은 믿음으로 얻은 영혼의 구원을 의미합니다. Yung usbong po, sa una, ito po yung kaligtasan ng ating espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. 씨앗이 죽음으로 새로운 생명이 탄생한 겁니다. Sa pamamagitan ng kamatayan ng isang bini, isang bagong buhay ay umpisa na. 예수 그리스도의 죽음으로 거듭나게 되셨습니다. So, ipinanganak po tayong muli sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesus Kristo. 그 다음에는 그 싹이 성장해서 이삭이 되는 겁니다. Yung pangalawa po ay uhay. 이것을 생활구원이라고 합니다. Ito po yung tinatawag na kaligtasan ng ating pamumuhay. 예수님의 성품을 닮아가는 겁니다. Unti-unti, tumutulad po tayo sa buhay ni Jesus. 구원받은 사람들을 크리스찬이라고 합니다. Isang taong ligtas ay tinatawag na Kristiyano. 크리스찬이라는 말은 예수님을 닮아가는 사람들이라는 뜻을 가집니다. Isang Kristiyano po ay tumutulad kay Hesus Kristo. 그 삶 속에 열매가 맺힙니다. Kaya sa buhay po ng isang Kristiyano, may bunga. 충실한 복식으로 성장합니다. So, magiging uhay na hitik sa butil. 이것을 세 번째 단계인 몸의 구원이라고 합니다. Ito po yung tinatawag na kaligtasan ng katawan. 그 몸의 구원의 완성은 예수님이 다시 오실 때 완성이 됩니다. Yung kaligtasan po ng ating mga katawan ay mangyayari pagbalik po ng Panginoong Jesucristo. 마치 씨앗을 뿌린 농부가 그 열매가 맺히면 낫을 가지고 가서 추수하는 거하고 똑같습니다. So, doon po, ahanin po ng Panginoon lahat po ng mga bunga ng kaligtasan. 그래서 영혼 구원, 생활 구원, 몸의 구원 세 가지 단계가 있습니다. Kaya, kaligtasan ng Espiritu, kaligtasan ng buhay, kaligtasan ng katawan. 이 영혼 구원은 믿음으로 이미 이루어진 겁니다. Kaligtasan po ng ating Espiritu ay natapos na sa pamamagitan ng pananampalataya. 그건 믿음으로 조용서받고 승복할 수 있는 사람이 되었습니다. 손들어 보세요. So, lahat ng kasalanan ko ay napatawad na, kaya makakapunta po ako sa langit. Kung naniniwala po kayo, pakitaas ng kamay. 네, 감사합니다. So, salamat po. 이건 과거가 됐습니다. Ito po ay nakalipas na. 그리고 현재는 예수님을 닮아가는 삶을 살아야 됩니다. So, sa kasalukuyang panahon po natin, dapat tularan po natin si Hesus Kristo. 이것은 믿음으로만 안 됩니다. So, ito po ay hindi pwede sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. 삶으로 실천해야 됩니다. Kailangan po natin pagsunod. 예를 들어 보죠. Halimbawa po, 제가 필리핀에 이민 왔습니다. so, lumipat po ako sa bansang Pilipinas. 필리핀 시민권을 얻었습니다. Nakuha ko na po yung mga Philippine citizenship. 그러면 저는 한국 사람이에요? 필리핀 사람이에요? So, kung ganun, ako ba yung Koreano o Pilipino? 필리핀 사람입니다. So, Pilipino ako. 필리핀 사람이 되는 순간 따갈로그가 막 따갈따갈 돼요? Pag nakuha ko na po yung Philippine citizenship, marunong ba ako magtagalog? 안 됩니다. Hindi pa marunong. 그러면 어떤 과정을 거쳐야 따갈로그를 할 수 있을까요? Ano po yung kailangan kong gawin para marunong ako magtagalog? 열심히 배워야 됩니다. Kailangan mag-aral ng mabuti. 생활구원은 이와 같은 겁니다. Ganun po yung ating kaligtasan sa buhay.
영혼 구원을 생각해 보겠습니다. So, pag-isipan po natin muna yung kaligtasan ng Espiritu. 나는 아담의 후손이기에 죄인으로 태어났습니다. So, tayong lahat po ay galing kay Adan at ipinanganak na makasalanan. 영원한 형벌의 장소, 지옥 형벌을 면할 수 없었습니다. Dati po, hindi po natin maiwasan yung kapahamakan sa impyerno. 나를 사랑하신 하나님께서 모든 죄를 대신 갚아주셨습니다. So, binaran po ng Diyos lahat ng kasalanan po natin. 예수님은 내 죄짐을 지시고 십자가에서 죽으셨습니다. Ipinasan po ni Jesus yung aking kasalanan, namatay siya sa cross. 대신 죽으셨어요. Namatay po siya sa halip natin. 그리고 죄가 깨끗하게 없어졌다는 걸 입증하기 위해서 부활하셨습니다. Binuhay po siya muli sa mga patay para mapatunayan na lahat ng kasalanan po ay napatawad na. 나는 이 사실을 믿었고 거듭났습니다. So, naniniwala ako at naipanganak na ako muli. 새로운 피조물이 됐습니다. Ako ay naging bagong nilalang. 앞으로의 삶은 새 생명으로 살 겁니다. Yung buhay sa hinaharap ay paglakas sa panibagong buhay. 이 모든 것은 믿음으로 된 겁니다. So, lahat po ito ay nangyari sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Basahin po natin ito, 3-1, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. 믿음으로 영혼 구원을 받았습니다. So, naligtas na po yung ating espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. 생활 구원은 싹이 나서 이삭으로 자라는 과정입니다. Yung kaligtasan sa ating buhay ay proseso ng paglago sa ating pananampalataya. 이것은 믿음으로만 되진 않습니다. Ito po ay hindi pwede sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. 같이 읽겠습니다. Basahin po natin ito, 3-1. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harap ko, kundi higit ngayon na ako ay hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. 영혼 구원은 구원을 받았다고 했습니다. So, patungkol po sa kaligtasan ng ating espiritu, sabi po natin, ligtas na. 그런데 두렵고 떨림으로 구원을 이루라겠어요. Pero sabi dito, isagawa mo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig. 이것은 생활구원입니다. Ito po yung kaligtasan sa ating buhay. 실천하면서 예수님을 닮아가는 것입니다. So, ito po yung pagsunod po natin sa salita ng Diyos at paglago po ng ating pananampalataya. 영혼 구원은 죄의 형벌을 예수님이 대신 갚으신 겁니다. Kaligtasan ng ating espiritu ay mula sa kaparusahan sa impyerno. 내가 할 것은 아무것도 없었습니다. Wala po tayong anumang ginawa para sa kaligtasan ng espiritu. 예수님이 하신 일을 믿었을 뿐입니다. Ang ginawa lang po natin ay sumampalataya lamang doon kay Yesu Kristo. 그러나 생활구원은 여전히 남아있는 죄성이 있습니다. Pero doon po sa proseso ng kaligtasan ng ating pamumuhay, nandito pa rin po yung kapangyarihan ng kasalanan sa ating katawan. 그 죄성 때문에 죄의 열매를 맺으며 살 수밖에 없습니다. Dahil sa likas ng kasalanan po ito, hindi po natin maiwasan makasala habang buhay pa. 구원을 받기 전과 구원을 받은 후에 똑같은 삶을 살 수 없습니다. Pero, yung ating pamumuhay bago maligtas, pagkatapos maligtas, ay hindi pwede pareho. 이것은 하나님께 영광을 돌리는 삶이 아닙니다. So, kung walang pagbabago sa ating pamumuhay, walang anumang kalulatian ibinibigay ng Diyos sa Diyos. 구원받는 순간 생명을 주셨습니다. Nung naligtas po tayo, bumaba po sa atin yung banal na espiritu. 방금 저는 천국 가는 믿음을 얻었습니다라고 손을 드신 분들은 알든지 모르든지 느끼든지 못 느끼든지 이 안에 성령이 계십니다. Kapag nagtaas po kayo ng kamay kanina, na naniniwala ako lahat ng kasalanan ko ay napatawad na, kahit nag-agree po kayo o nalalaman po ninyo o hindi, nasa inyo po yung banal na espiritu. 마치 이런 예와 똑같습니다. So,
Katulad po ng ganito. 아이가 태어났어요. Isang bata, ipinanganak, 그 아이가 젖도 먹고 울기도 하고 똥도 쌉니다. so nagdede po siya, nagdudumi siya, umiiyak siya. 분명히 새 생명으로 태어났습니다. So isang bagong buhay siya. 근데 그 아이는 자기 몸속에 심장이 뛰고 있는지 허파가 숨을 쉬고 있는지 위에 음식이 담겨서 소화가 일어나는 것을 알지 못합니다. Pero yung bagong silang na batang ito, alam po ba niya na may puso sa loob ng katawan na tumitibok? Alam po ba? 그러면 그 아이 속에 심장이 없는가요? Kung hindi po alam itong bata, wala po siyang puso sa loob. 아이는 모르지만 심장은 있습니다. Kahit hindi po alam ng bata, tumitibok pa yung puso sa loob ng katawan niya. 아이는 모르지만 허파도 있고 아이는 모르지만 위도 있습니다. Kahit hindi alam ng bata, may baga, may stomach sa loob. 믿음으로 구원을 받은 사람은 모르지만 성령이 이 안에 계십니다. Lahat po ng mga taong ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, meron po silang bananas dito sa loob kahit alam nila o hindi. 그래서 그 성령을 쫓아서 살면 죄를 이겨낼 수 있습니다. Kaya kapag sumunod po tayo sa gabay ng bananas dito, mapapalayo po tayo sa kasalanan. 성령을 쫓아서 산다는 것은 망고나무에 망고 열매를 맺기 위해서 꽃이 피었습니다. Halimbawa po, isang puno ng mangga, so nagbubulaklak ng mangga. 근데 그 꽃을 따버리면 망고 열릴까요, 안 열릴까요? Pero pag pumitas ka ng bulaklak agad, magbubunga siya o hindi? 안 열리죠. So, walang bunga. 그와 같습니다. Ganun po. 이 안에 있는 성령의 가르침대로 움직이면은 죄성을 가지고 있지만 죄를 짓지 않을 수가 있어요. Kung sumunod po tayo sa gabay ng banal na espiritu po sa ating buhay, sa ating puso, kahit nandito pa po yung pagnanasa ng laman, so pwede po tayo mapalayo sa kasalanan. 그래서 구원을 받은 사람은 성령을 쫓아서 살으라고 하신 겁니다. Kaya, isang taong ligtas ay dapat lumakat ayon sa banal na espiritu. 같이 읽겠습니다. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Subali, sinasabi ko sa lumakat kayo ayon sa espiritu. At huwag ninyo bigyan kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. 성령을 쫓아야 해라. Lumakat kayo ayon sa espiritu. 육체의 욕심을 이루지 않냐. Huwag ninyong bigyan kasiyahan ng pagnanasa ng laman. 그러면 성령을 쫓아서 살면은 죄의 열매가 아니라 의의 열매가 맺힙니다. Kung lumakat po tayo ayon sa espiritu, magbubunga tayo ng bunga ng katuwiran. 죄의 열매는 하나님이 싫어하는 열매입니다. Yung bunga ng kasalanan, ayaw ng Diyos. 의의 열매는 하나님이 기뻐하시는 열매입니다. Bunga ng katuwiran, ito po yung gusto ng Diyos. 의의 열매를 맺고 사는 삶은 하나님께 영광을 돌리는 삶입니다. Kung lumalabas po sa ating buhay yung bunga ng katuwiran, magagalak po ang Diyos sa atin. 의의 열매를 맺기 위해서는 성령을 따라야 됩니다. Para magbunga po tayo ng katuwiran, kailangan lumakat ayon sa Espiritu. 성령은 죄성을 물리칠 수 있습니다. Yung banal na Espiritu po ay lumalaban sa likas ng kasalanan. 성령은 하나님의 영입니다. Yung banal na Espiritu po ay Espiritu po ng Diyos. 그것은 실천함으로 되는 겁니다. So ito po ay mangyayari sa pamamagitan ng pagsunod po natin. 그 일은 현재 내가 해야 될 일입니다. So ito po yung dapat po natin gawin. 예수 그리스도의 보혈로 구원을 받았습니다. Naligtas na po tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. 그 구원받은 사람들은 교회 안에 있어야 됩니다. So lahat po ng mga taong ligtas ay dapat manatili sa iglesia. 교회는 건물이 아닙니다. Yung iglesia po ay hindi po building. 구원받은 하나님의 자녀들이 모여있는 것을 교회라고 합니다. So pagtitipon po ng mga taong ligtas, yun po yung tinatawag na iglesia. 아무리 많이 있어도 구원받은 사람들이 모여있지 않으면은 그건 교회 아닙니다. Kahit maraming tao nagtitipon, pero kung walang kasamang taong ligtas, hindi po yung iglesia.
구원받은 사람들이 모여있다 할지라도 새롭게 구원받은 사람이 태어나지 않으면 그건 죽은 교회입니다. Kahit yung mga taong ligtas ay nakipon-tipon, pero kung wala pong mga bagong iligtas, parang katulad ng patay na iglesia. 하나님이 기뻐하신 교회, 하나님이 세운 교회는 계속해서 구원받은 영혼들이 태어납니다. Kaya doon po sa iglesia ng Diyos, yung bagong ligtas, patuloy po yung mga bagong ililigaw ng kaluluwa ay naliligtas po doon. 구원받은 영혼들은 그러한 교회 안에 있어야 됩니다. Kaya isang taong ligtas ay dapat manatili doon sa iglesia. 고린도전서 1장 2절을 같이 읽겠습니다. Unang Korinto chapter 1 verse 12, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus. Mga tinawag na banal, kasama ng lahat, na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, na kanila at ating Panginoon. 하나님의 교회를 설명하고 있습니다. So, ito po ay iglesia ng Diyos. 예수 그리스도 안에서 거룩해졌다고 말씀하고 있습니다. Mga ginawang banal kay Kristo Jesus. 예수님의 피로 죄사함을 받았다는 겁니다. So, napatawan na po yung kanilang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. 그런 사람들이 모아 있는 것을 교회라고 합니다. Kaya pagtitipon po ng ganitong mga tao, yun po yung tinatawag na iglesia. 그 교회 안에서 점점 하나님의 영광을 위해서 사는 것을 배워야 됩니다. Kaya doon po sa iglesia, so dapat matuto po tayo kung paano magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. 성경에 보면은 교회는 건물이 아니라고 명확하게 말씀하고 있습니다. Nakasulat sa Biblia na yung iglesia po ay hindi po gusali. 이 건물은 교회가 모이는 곳입니다. So doon po sa iglesia, yung mga 건물은 교회가 모이는 장소입니다. yung gusali po ay kailangan, so para doon po makipon yung mga iglesia. 교회는 사람입니다. Yung iglesia po ay tao. 구원받은 거듭난 사람들이 모여있는 것입니다. Pagtitipon po ng mga taong ligtas. 그래서 이건 제가 표현을 낸 겁니다. So ito po ay ginawa kong illustration. 수학에 시그마라는 거 아시죠? Alam niyo po ba yung simbolo sa mathematics, yung sigma? 맨 처음 구원받은 한 사람부터 Mula sa unang taong ligtas 마지막에 구원받을 사람, hanggang sa pinakahuling maliligtas. 그건 로마서 11장에 충만한 수라고 되어 있습니다. So nakasulat sa Roma chapter 11, yun po yung mga pinakahuling, yung bilang na itinakda ng Diyos. 그 모든 사람들의 합집합을 시그마라고 합니다. Yung sigma, ito po yung summation, yung pinaka-total po ng lahat ng mga taong ligtas. 거듭난 사람들의 모임입니다. Yun po yung iglesia na pakitipon po ng mga taong ligtas. 그게 교회. Ito po ay iglesia. 이 교회는 하나님이 예수님을 통해서 직접 세우신 겁니다. Yung iglesia po ay ipinapatayo po ng Diyos sa pamamagitan po ni Jesus Cristo. 교회는 사람이 세운 게 아닙니다. Hindi po ang tao nagtatayo ng iglesia. 교회는 사람의 가르침을 받는 것이 아니에요. So wala pong pagtuturo ng tao doon sa iglesia. 교회의 머리는 예수 그리스도입니다. Yung ulo ng iglesia po si Jesus Cristo. 구원받은 성도들은 머리를 두고 있는 몸입니다. Yung mga taong ligtas po ay katawan po ni Jesus Cristo. 어떤 사람은 팔다리가 되기도 하고, So mga ilan po ba ay mga kamay at paa? 어떤 사람은 몸통이 되기도 하고, Mga ilang kapatiran po ay yung katawan, bahagi ng katawan. 어떤 사람은 몸통 안에 오장육부가 되기도 하고, Ilang mga kapatiran po ay bahagi sa loob. 각각 서로 다르지만은 교회 안에 함께 있는 구원받은 사람들입니다. Iba-iba po yung kanilang posisyon, pero makakaisa po tayo sa iglesia. 머리하고 몸이 이렇게 떨어져 있으면 안 됩니다. Pag hiwalay po yung ulo at katawan, 그리스도인은 반드시
몸과 붙어 있어야 돼요. Dapat yung mga Kristiyano po ay manatili, dumikit sa ulo. 예수님을 머리로 두어야 되는 겁니다. Dapat kumapit po tayo sa ulo si Jesus. 그때 공급하심을 받고 성장하는 거예요. Kaya, kapag manatili po tayo sa iglesia, dumikit po sa ulo, so doon po may supply, doon po paglago. 같이 읽습니다. Basahin po natin ito, 3-1. At hindi kumakapit sa ulo na sa kanya'y ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglago mula sa Diyos. 머리를 붙들지 않으면 안 됩니다. So, dapat ang buong katawan ay dumikit sa ulo. 머리를 붙든다는 것은 항상 주님에 대한 감사, 주님을 향한 찬송, 주님의 이야기가 우리 입술에 끊임없이 나와야 돼요. Pag hawak sa ulo, ano pong ibig sabihin? Sa puso, sa bibig po natin, lagi ay patungkol kay Yesu Cristo. 그리스도인들이 모였는데 주님의 이야기는 없고 자기 이야기를 한다든지 자기가 좋아하는 취미 이야기를 한다든지 그렇게 하면 안 됩니다. Kapag natipon-tipon po tayo sa church, kung pinag-usapan po natin ay lagi patungkol sa sarili natin, sariling buhay, yung mga trabaho, hindi tama po yun. 그것은 머리를 붙드는 것이 아닙니다. Hindi sila pumahawak sa ulo. 머리를 붙들지 않으면 머리로부터 공급함을 받을 수가 없어요. Kung hindi po tayo kumakapit sa ulo, so walang supply galing sa ulo. 식물들은 뿌리를 땅에 내려서 공급함을 받습니다. So, yung mga halaman po ay nakakaugat, kaya doon po sa lupa ay kinukuha po nila po yung mga nutrition. 사람들은 머리로부터 공급함을 받습니다. Pero ang tao po ay galing sa ulo, yung kanilang supply. 머리가 입에게 먹으라고 명령을 안 내리면 아무리 좋은 음식이 있어도 먹지 않습니다. Kung walang utos galing sa ulo, kainin mo yan, kahit may masarap na pagkain, ay hindi pwede kumakain. 아무리 좋고 멋있는 장소가 있다 할지라도 머리가 다리에게 명령을 내리지 않으면 그곳에 갈 수가 없어요. Kahit magandang mga lugar po dito, pero kung walang utos po galing sa ulo, ay pumunta ka doon, ay hindi pwede, pumunta po tayo. 이와 같이 교회는 예수 그리스도의 명령을 따라서 움직이는 사는 삶입니다. Kaya katulad po dito, yung iglesia po ay sumusunod doon po sa utos ni Yesu Cristo. 그리할 때 하나님이 잘하게 하심으로 무럭무럭 성장합니다. Kung ganun po, so lumalago po tayo ng paglagong mula sa Diyos. 교회는 특별한 곳입니다. Napaka-special po yung iglesia. 나중에 교회 안에 있다가 우리 예수 그리스도께서 오시면 그때 우리 몸이 주님처럼 변합니다. Habang nananatili po tayo sa iglesia, pagbalik po ng Panginoong Hesus Kristo, yung ating hamak na katawan ay babaguhin po niya. 구원받은 사람은 거치는 자가 아니라 유익을 주는 자다 그랬습니다. Ang isang taong ligtas po ay hindi pwedeng maging katitisuran. So dapat tumulong sa kapwang kapatiran para mapakinabang po sila. 요 입 모양이 이렇게 생겼는데 왜 이럴까요? Sa tingin nyo, bakit ganito po yung butas meron sa daon? 애벌레가 다 씹어먹은 겁니다. Dahil kinain po siya ng mga insekto. 그래서 애벌레는 농작물에 피해를 주기 때문에 해충이라고 합니다. Kaya, yung insekto po ay tinatawag na nakakapinsalang insekto dahil masama po siya sa paglago ng halaman. 농부는 농작물에 애벌레가 나타나면 집어내든지 살충제를 뿌려서 죽입니다. Kaya, pinapatay po ng mga magsasaka yung mga nakakapinsalang insekto para
Wala pong problema sa paglago ng halaman. 농작물에게 많은 피해를 주기 때문에 제거하는 겁니다. Dahil, magiging malaking problema po yun. 근데 그 애벌레가 번데기 과정을 거쳐서 나비가 됩니다. Pero, isang uot ay, kung ito po ay magiging paru-paro, 이것은 우리에게 다음과 같은 것을 가르쳐 주는 거예요. so may lesson po tayo dito. 그래서 자연은 우리의 스승이라고 합니다. Kaya sinasabi po nila, nature, siya po yung teacher sa atin. 아담의 후손으로 태어난 모든 사람은 본질상 진노의 자녀로 태어납니다. So, lahat po ng mga ina po ni Adan ay ipinanganak na anak ng sumpa. 그러나 그가 하나님을 믿고 하나님 말씀을 통해서 자신이 어떤 존재인지 깨닫고 예수님을 믿게 되면 애벌레가 나비가 되는 것처럼 거듭나는 겁니다. Pero kung isang makasalanan po ay ipinanganak na muli sa pamamagitan po ng ni Jesucristo, parang isang uot po ay naging paru-paro. 완전히 다른 모습으로 태어납니다. So, yung total changes sa buhay. 이게 뭘까요? Ano po ito? 대답 좀 해봐요. 대답을 안 해. Bakit ayaw sumagot? Ano po ito? 뭘? 물병입니다. Ito po yung bottled water. 근데 예를 들어봅니다. 이게 번데기입니다. Halimbawa po, ito po yung caterpillar. 번데기 아셔요? Alam niyo po ba yung caterpillar? 애벌레가 자라서 번데기가 되죠. So, yung uot po ay naging caterpillar. 자, 집중하세요. So, mag-focus po kayo dito. 그 번데기 속에 무엇이 들어있을까요? Sa loob ng caterpillar, ano po yung laman? 아닙니다. Hindi po. 애벌레가 자라서 번데기가 됩니다. Yung uot ay naging caterpillar. 번데기 속에 무엇이 들어있을까요? Sa loob ng caterpillar, ano pong laman? 애벌레가 들어있을까요? 아닙니다. Hindi po uot. 번데기는 애벌레가 씨를 만들어서 둘둘 쌓아놓은 게 번데기입니다. Yung caterpillar po ay binabalot po ng mga thread, yung galing sa uot. 그러면 그 안에 애벌레가 들어있어야 맞습니다. Kaya dapat sa loob ng itong caterpillar, dapat may uot. 혹시 기회가 있으면 번데기를 잘라보세요. Kung may pagkakataon po kayo, so biyakin po ninyo ang caterpillar. 그 속에 애벌레는 없습니다. Sa loob ay wala nang uot. 애벌레는 어디 갔을까요? So, nasana po yung uot? 산성을 품어내면서 완전히 녹아서 액체로 바뀝니다. Yung unang uot po ay natunaw na doon po sa loob ng caterpillar. 번데기 속에 애벌레 없습니다. Kaya wala pong uot sa loob ng caterpillar. 이것은 우리에게 무엇을 가르쳐 주냐면 So, anong pong lesson po dito? 말씀을 듣고 구원받은 것은 나비가 되는 겁니다. Yung kaligtasan po natin ay pagiging caterpillar, pagiging paru-paro. 나비가 된다는 것은 번데기 속에 애벌레가 없이 다 녹아서 액체로 돼 있는 것처럼 과거의 나는 완전히 버리는 겁니다. Kaya doon po sa caterpillar, yung uot po ay natunaw. Dapat ganoon din po, yung dati po natin pagkatao ay dapat matunaw sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 그리고 완전히 새로운 나비로 태어나는 거예요. Tapos, yung mga bagong transformation magmula sa uot patungo sa butterfly. 과거에는 이렇게 식물의 잎을 해치는 해충이었습니다. So, dati po, nakakapinsa lang, insekto lamang po tayo, dati. 근데 애벌레가 나비로 태어났습니다. Pero naging paru-paro siya. 나비는 잎 갉아먹지 않습니다. Yung butterfly, hindi po niya kinakain yung dahon. 나비는
이곳 저곳 다니면서 자루바지 수분을 해줘요. Yung basa tulay po ay lumilipat po sa mula sa bulaklang ito hanggang sa kabilang bulaklang. 그래서 결실하게 해줍니다. So, para mamulalak at magbunga. 그래서 유익을 갖다 주는 익충이 된 겁니다. Kaya, hindi na po siya nakakapinsalang insekto, ay mapapakinabang po yung mga ibang bulaklak. 여기 보세요. Tingnan po ninyo dito. 알이 있습니다. So, may itlog. 알이 애벌레로 부화해서 잎을 갉아먹습니다. So, lumalabas po doon yung mga uod ay kinakain po yung dahon. 애벌레가 번데기가 되기 위해서 집을 만듭니다. So, yung uod po ay gumagawa siya ng bahay, yung tirahan. 그리고 이 번데기 속에 애벌레가 있을 줄 아는데 애벌레 없습니다. Pero sa loob ng caterpillar, walang uod. 한번 보세요. Tingnan po natin. 그럼 번데기 안에 무슨 일이 벌어져요? 번데기 상태의 애벌레는 우선 자살합니다. 네, 그 자살이. 맨 처음 애벌레는 산성액을 내뿜으면서 자신의 몸을 모두 녹이기 시작합니다. 번데기 안은 초록색 액체로 가득 차있죠. 놀랍게도 2주 동안 그 초록색 액체는 서서히 아름다운 나비로 변합니다. 애벌레를 갈라본 겁니다. So, ito po yung mga binuksan po yung caterpillar. 번데기를 갈라본 겁니다. Binuksan po yung caterpillar. 그런데 그 속에 애벌레가 있는 줄 아는데 녹아버리고 액체만 들어있습니다. Nung nabuksan na po, ang nakikita po nila ay isang liquid na kulay green. Wala pong uod. 그 액체가 완전히 새로운 나비가 됩니다. So, yun po yung magiging, yung liquid na green, ay yun po yung magiging butterfly. 우리는 이 자연을 통해서 무엇을 배워야 될까요? So, ano po yung nakikita po natin sa ganitong nature? 완전히 새로운 피조물로 새로운 삶을 살아야 된다는 거예요. Yung total transformation, bagong creature, yun po yung isang Kristiyano po. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Kaya't kung ang sinumang ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. 그리스도인은 이전의 삶에서 조금 변화된 삶이 아닙니다. Yung pamumuhay Kristiyano ay konting change, dagdag na lang sa dating pamumuhay. 새로운 피조물이죠. Yung total, yung bagong nilalang. 새로운 피조물은 나비처럼 과거에 먹었던 잎이나 줄기 먹는 것이 아니라 이곳 저곳 다니면서 꿀을 먹습니다. Yung pagkain ng bagong nilalang, hindi po yung dahon, kundi po yung mga honey ay galing po sa bulaklak. 과거에는 술, 담배, 맛있는 음식을 좋아했는지 모릅니다. Dati mahilig sa mga bisyo, mga alak, o sigarilyo. 예수님의 피로 거듭난 사람은 하나님의 말씀을 좋아해야 돼요. Pero isang bagong ligtas na Kristiyano ay dapat mahilig sa salita ng Diyos. 영의 양식을 먹어야 됩니다. Dapat kumain ng spirito na pagkain. 그렇게 주나비의 살다가 알을 구약 우리 주님이 오시면 우리 몸은 예수님처럼 변합니다. Habang lumalago po yung ating pananampalataya, pagpalit po ng Panginoon, babaguhin po niya yung ating katawan. 영혼의 구원은 이미 이루어졌습니다. Kaligtasan ng ating spirito ay tapos na 과거의 일입니다. sa nakalipas na panahon. 몸의 구원은 앞으로 예수님이 오시면 이루어집니다. Kaligtasan ng ating katawan ay mangyayari pa pagdating pagbalik po ng Panginoon. 우리 몸이 예수님처럼 변화됩니다. Yung ating katawan ay magiging maluwalhating katawan ni Jesus. 미래의 일입니다. Ito po yung mangyayari sa future. 그러면 현재는 생활 구원을 이루어야 되겠죠. Kaya, sa kasalukuyang panahon, so dapat mangyari po yung ating kaligtasan ng pamumuhay. 교회 안에서 머리로부터 성부함을 받는 겁니다. So, lahat po ng mga kailangan po natin ay sinusupply galing sa ulo. 두 번째는 신앙은 기억하는 겁니다. Pangalawa po ay pananampalataya ay pag-alala. 저는 오산교회 가정들 신방할 때 선물을 가지고 갑니다. So, dinadala ko po yung regalo sa aking visitation sa mga Osan Church brother sister. 그 선물은 거창한 선물이 아니고
화면에 있는 것처럼 컵 2개를 들고 갑니다. So, hindi po malaking regalo, yung mga dalawang baso lang po, dinadala ko po sa visitation. 그런데 우리 오산교회 형제 자매들이 이 선물을 드리면 굉장히 좋아합니다. Pero pag tinanggap po ito ng mga kapatiran ng Osan Church, ay masayang-masaya po sila. 왜 이 선물을 만들어서 드릴까요? So, bakit ganito pong regalo ay dinadala ko sa aking visitation? 우리가 쉽게 잊어버릴 수 있기 때문에 잊지 말고 기억하자고 선물로 드리는 겁니다. Yung regalo kong ito ay para sa reminder sa mga kapatiran. 항상 기억하고 있어야 돼요. So, ito po ay dapat alalahanin natin. 우리는 가끔 구원해 주신 하나님께 영광을 돌리기 위해서 구원 간증을 합니다. So, minsan, nagsa-testimony po tayo ng ating salvation testimony. 그런데 항상 기억해야 될 이 두 가지는 빼먹고 구원 간증을 합니다. So, minsan, hindi po nila sinasama itong dalawang mahalagang bagay sa kanilang salvation testimony. 그 간증을 듣는 모든 사람들은 근심을 하게 됩니다. Kaya pag narinig ko yung kanilang salvation testimony ay nag-aalala ako. 구원 받은 게 맞습니까? Totoo ba yung kanilang kaligtasan? 반드시 기억해야 될 두 가지입니다. Yung dalawang bagay po ay dapat alalahanin. 첫째는 까만 컵입니다. Yung unang baso ay kulay itim. 새카만 내 죄를 기억해야 돼요. Ito po yung maitim na kasalanan po natin dati. 내가 태어날 때부터 가지고 온 죄성 가지고 그동안에 얼마나 많은 죄를 지었는지 기억해야 돼요. So, dapat alalahanin po natin lahat po ng mga kasalanan ay ginawa po natin mula sa ipinanganak. 이 죄 때문에 지옥에 갈 수밖에 없었던 자신을 기억해야 돼요. Dapat alalahanin po natin dahil sa kasalanan po ito ay dapat nararapat po tayo mapahamak sa impyerno. 빨간색 컵은 그 죄를 대신 갚아주기 위해서 예수님께서 흘리신 피를 의미합니다. Yung basong kulay red ay simbolo ito ng dugo ni Hesus Kristo na dumanak para sa aking mga kasalanan. 그리스도의 피 흘리심이 없으면 나는 지옥 갈 수밖에 없죠. Kung hindi dumanak po yung banal na dugo ni Kristo, ay mapupunta ako sa impyerno. 십자가에서 나를 구원하기 위해서 피를 흘리실 때 얼마나 고통스러웠을까. So dapat alalahanin po natin kung gaano katindi po yung kirot ni Jesus, nararasan po ni Jesus doon sa cross. 끝까지 나를 구원하기 위해서 견디셨습니다. Tiniis po niya lahat ng mga sakit at kirot para sa atin. 마지막 한 방울의 피까지 다 쏟으셨습니다. Yung pinakahuling patak ng kanyang dugo ay naibuhos na. 혀가 이 틀에 붙었다고 그랬습니다. Yung buong balat ng kanyang katawan ay napunit na. 그 주님께서 흘리신 피를 기억해야 돼요. Dapat alalahanin po natin ang dugo ng Panginoong Hesus Kristo. 이것을 기억하는 데부터 신앙은 출발합니다. Yung ating pong Christian living ay nag-umpisa po doon sa pag-alala sa dalawang bagay na ito. 절대 잊어서는 안 될 내용입니다. Huwag po natin makalimutan itong dalawa. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, ang lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. 이 은혜를 잊지 않는 사람은 여호와를 노래할 수밖에 없어요. Kung hindi po natin nakalimutan po yung biyaya ng Diyos, natupuri po tayo lagi. 신앙은 기억하는 것입니다. Christian living po ay remembering. 내게 베푸신 은혜를 기억하는 겁니다. Sa lahat ng biyaya ng Panginoon sa atin. 내게 베푸신 사랑을 기억하는 것. So remembering yung pag-ibig ng Diyos para sa akin. 기도할 때마다 하나님께 기억하고 감사를 드려야 됩니다. Tuwing nagdadasal po tayo, dapat ito po ay isama po natin sa ating prayer. 그 다음에 신앙생활에 성공과 실패는 습관에 의해서 좌우됩니다.
Yung pagtatagumpay po natin sa ating pamumuhay Kristyano o pagbibigo ay depende po sa ating habit, kinaugalian. 어떤 습관을 갖느냐에 따라서 신앙생활은 달라집니다. Kung anong klaseng kinaugalian po nasa atin, makaiba po yung resulta. 첫째, 은혜에 보답하는 습관을 가져야 됩니다. Yung unang kinaugalian ay dapat isupuli sa biyaya ng Diyos. 우리가 다 외우고 있는 말씀이죠. 같이 읽겠습니다. Nasa ulo po natin itong talata, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ang aking isusupuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin po ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. 하나님의 은혜를 늘 보답할 생각을 해야 돼요. So, dapat isipin po natin ito lagi, ano ang isusupuli, papaano. 같을 수는 없죠. So, hindi po natin maisupuli lahat. 같을 능력도 안 됩니다. Hindi natin kayang maisupuli lahat. 그러나 보답할 수는 있죠. Pero pwede po tayo magsikap. 누가 내게 선물을 주셨습니다. Halimbawa, meron pong nagbigay sa akin ng regalo. 감사합니다. Salamat po. 라고 받는 것이 보답이죠. Yung pagtanggap ng may pasasalamat, yun po yung kailangan gawin. 누가 이거 가져라고 그랬어요. 가지고 가세요. 그건 보답이 아니지. Pag sinabi natin, ayaw kong tanggapin, balik sa'yo, hindi po yung tama. 그 보답은 어려운 게 아닙니다. Kaya, yung pagsusupuli ay hindi po mahirap na gawin. 구원의 잔을 들으라고 그랬어요. Itaas ang saro ng kaligtasan. 죄 가운데 있는 나를 피 흘려 구원해 주신 것을 늘 기억하는 겁니다. So, maalala po, alalahanin po natin yung kaligtasan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. 여호와의 이름을 부르라 그랬습니다. Tatawag sa pangalan ng Panginoon. 감사와 찬양을 부르는 겁니다. Yung pagtawag na may pasasalamat sa Panginoon. 모든 백성 앞에서 서원을 갚으라 그랬습니다. Tutuparin ko ang aking mga panata sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng kanyang bayan. 저희로 구원받게 하는 겁니다. Ibig sabihin, evangelism po ito sa kanila. 이보다 큰 보답은 없습니다. Ito po yung tamang paraan kung paano may supuli po natin. 세상 사람들은 이야기합니다. Sabi po ng mga tao, 생각이 바뀌면 말이 바뀐대요. kapag nag-isip na po, kapag nagbago na yung kanyang isip, magbabago daw yung kanilang salita. 우리는 새로운 피조물이 됐습니다. Tayo po ay bagong nilalang. 새로운 말을 해야 돼요. Dapat yung yung salita ang lumalabas sa bibig natin. 감사의 말을 해야 됩니다. Salita ng pasasalamat. 말이 바뀌면 행동이 바뀝니다. Kapag nagbago na po yung ating salita, magbabago yung ating kilos. 행동이 바뀌면 습관이 됩니다. Kapag magbabago po yung ating kilos, magbabago yung ating kinaugalian. 은혜에 보답하는 습관을 길들이면 성격이 바뀝니다. Magsanay na po tayo sa pagsusupuli sa biyaya ng Diyos, yung ating ugali ay magbabago. 순한 양처럼 온순한 성품이 될 겁니다. So, magiging maamo, katulad po ng tupa. 성격이 바뀌면 운명이 바뀝니다. Kapag magbabago po yung ating character, magbabago po yung ating kapalaran. 의인의 운명을 가지고 살 겁니다. Yung kapalaran po natin ay magiging kapalaran ng matuwid. 하나님 감사합니다 하고 살 수 있습니다. So, yung buhay po natin ay mapupuno ng pasasalamat. 그 다음에 두 번째 습관은 기본에 충실한 습관을 가져야 됩니다. Yung pangalawang kinaugalihan po na kailangan po natin ay dapat matapat sa mga basic na kailangan po natin gawin. 여기 보시면 레오나르도 다빈치의 모습입니다. So, ito po si Leonardo da Vinci. 이 다빈치는 사생아입니다. Siya po yung anak sa labas. 아버지와 어머니가 결혼해서 낳은 아이가 아니죠. So, wala po siyang tatay at nanay. 아버지는 귀족이었습니다. Yung tatay po niya ay
galing po sa mga marangal na family. 다빈치의 아버지는 천민이었습니다. 어머니는 천민이었습니다. Pero yung nanay po niya ay mababa yung level sa buhay. 그 사이에서 태어난 아이입니다. Kaya si Da Vinci po ay galing sa itong dalawang makaibang lahi. 다빈치 아버지는 어머니를 버리고 다빈치만 집으로 데리고 갔습니다. Kaya nanay po niya ay iniwanan po niyang kanyang tatay. Si Da Vinci lang kinuha ng tatay niya. Hello? Kaya, yung tatay po niya ay nag-uuri patungkol kay Da Vinci. So, ang ginawa po ng papa niya ay pinapa-aral po si Da Vinci sa mga yung painting. 그리도록 했습니다. Pero yung mga tutor sa mga painting niya ay lagi ay nagutos mag-draw ka ng itlog lang. Lagi, yun po yung pinapagawa po ng teacher sa kanya. Itlog lang yung i-draw mo. 10년을 달걀만 그렸어요. Kaya sa loob ng 3 taon, yung itlog lang ay na i-draw niya. 한 번은 다빈치가 선생님께 건의를 했습니다. Isang araw po, si Da Vinci ay nag-suggest sa kanyang teacher. 선생님, 저는 3년 동안 똑같은 달걀만 그렸습니다. So, teacher, lagi akong nag-draw ng itlog lamang sa loob ng 3 taon. 다른 것도 좀 그리게 해주세요. So, hindi pwede mag-draw ako ng ibang item. Ibang bagay. 다빈치는 선생님한테 후대게 뚜껑을 들었습니다. Sinaway siya ng kanyang teacher. 매일 그렸던 그 달걀이 똑같은 달걀이었더냐? Sinabi ng teacher sa kanya, yung na-draw mong itlog araw-araw, parehas ba sila o hindi? 똑같은 달걀이었습니다. So, walang parehas na itlog. 무늬가 다 달라요. Iba-iba yung mga design. 크기도 다릅니다. Iba-iba yung size. 햇빛이 비추는 방향에 따라서 또 다릅니다. So, iba-iba yung mga hugis. Depende sa mga direksyon ng araw. 뭐 똑같은 달걀을 그렸다고 후대게 뚜껑을 받고 다르게 달걀을 그리기 시작했습니다. Kaya sinaway siya ng teacher, hindi parehas itlog na ginawa mo. 어느 날 선생님은 중요한 그림, 예수의 세례 받는 그림을 부탁을 받았습니다. So, isang araw po ay ito po yung request po ng painting, yung bautismo ni Jesucristo. 그런데 선생님, 베로키오 선생님이 그린 그림은 예수님과 세례 요한입니다. So, ito po yung mga drawing po ng teacher, Verrocchio, si Jesucristo at yung taga-bautismo, Juan. 그리고 나머지는 제자인 다빈치에게 그리도록 했습니다. Sa isang painting, yung si Jesus at yung John the Baptist lang po ay ginawa po niyang teacher, Verrocchio. Pero yung ibang mga bahagi sa painting ay ginawa po ni Da Vinci. 다빈치가 그린 그림을 보고 선생님은 이렇게 말했습니다. So, nung nakita po ng teacher, kung yung mga na-draw ni Da Vinci, ganito po yung sinabi ng teacher. 나는 더 이상 그림을 그리지 않겠다. 그림은 다빈치 네가 그려라. So, hihinto ako sa drawing, yung mag-stop ako, titigil ako sa aking
drawing, magmula ngayon, ikaw na lang lagi mag-draw. 이게 다빈치가 그린 머리카락입니다. So, ito po yung mga buhok na na-draw ni Da Vinci. 다빈치의 스승 베로키오가 그린 머리카락입니다. Yung kanan po, ito po yung ginawa ng teacher, Verrocchio. 그 섬세함이 너무나 차이가 있습니다. So, makaiba po sa mga detail na yung drawing. 이렇게 섬세하게 그릴 수 있었던 기술은 달걀을 반복해서 계속 그린 거예요. So, napaka-detail po yung drawing po ni Da Vinci. Bakit po kaya ganito nangyari? Dahil pinapaulit po niya yung mga drawing ng itlog tuloy-tuloy. 사람이 스치면 머리카락이 날아갈 것 같습니다. So, parang yung buhok ay buhay pa. 다빈치의 그림들입니다. So, ito po yung mga paintings ni Da Vinci. 최후의 만찬도 다빈치가 그린 겁니다. So, yung Last Supper, ito naman po ay drawing po ni Da Vinci. 이런 그림이 그냥 나온 게 아니죠. So, hindi po ito basta-basta nangyari. 기본 생활을 토대로해서 나온 겁니다. So, napakahalaga po yung mga basic sa anumang bagay. 우리가 교회 안에서 길들여야 될 습관이 있습니다. So, sa loob ng iglesia, meron pong mahalagang kinaugalian na kailangan po natin. 하나님의 말씀을 배우는 습관이 길들여야 돼요. So, dapat sanay po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. 말씀이 선포되는 곳이라면은 언제든지 빠지지 마십시오. Kung saan man may salita ng Diyos, wag po kayo, dapat sumama po kayo doon. 꼭 참석해서 말씀을 배우십시오. So, dapat sumama po kayo sa lahat ng mga salita ng Diyos. 기도 생활이 습관이 돼야 됩니다. Yung mga prayer ay dapat maging kaugalian po natin. 교회 안에 기도 부탁이 있으면 항상 기도하십시오. Kung meron pong mga prayer request sa church, so lagi pong isama sa inyong prayer. 교제 생활이 습관이 돼야 됩니다. So, dapat fellowship po ay maging kaugalian po natin. 형제, 자매들이 교제하고 봉사하는 곳이 있다면 항상 빠지지 마십시오. Kung meron pong fellowship, meron pong gawain, so dapat sumama po tayong lahat. 이게 습관이 돼야 됩니다. Ito po ay dapat kaugalian po natin. 전도 생활이 습관이 돼야 됩니다. Yung evangelism po ay dapat maging kaugalian po natin. 새로운 사람, 구원받지 못한 사람을 만나고 그냥 돌아오면 안 됩니다. So, kapag nakita po natin yung mga bagong tao, yung mga taong hindi pa ligtas, ay dapat pag-evangelize po tayo. 그리스도의 향기를 풍길 뿐만 아니라 입을 열어서 때를 얻든지 못 얻든지 전도하는 게 습관이 돼야 돼요. Dapat mabuksan po natin yung ating bibig sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan, so yung evangelism po ay dapat maging kaugalian natin. 말씀드린 네 가지는 기본 생활입니다. So, ito pong apat na bagay ay pinaka-basic sa ating 이것에 Christianity. 습관을 들여야 됩니다. So, ito po ay dapat maging kaugalian natin. 그 다음에 네 번째, 신앙의 단계에 대해서 말씀드리겠습니다. So, mga pangapat na bagay, ito po yung mga hakbang sa ating Christianity. 같이 읽겠습니다. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Dapat kaming lagi magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo, gaya ng nararapat, sapagkat ang inyong pananampalataya at lumalagong lupa at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo para sa isa't isa ay nagdaragdagan. 우리는 어제보다는 오늘보다는 내일이 점점 성장하는 믿음을 가져야 됩니다. So, dapat lumago po tayo sa ating pananampalataya. Mas malago ngayon dapat kaysa kahapon. 구원받은 그 믿음이 그 상태에 머물러 있으면 안 됩니다. Kung manatili po tayo sa parehong pananampalataya
habang tumatagal po tayo sa ating Christian living, hindi pwede. 믿음이 점점 성장해야 됩니다. So dapat, palago na palago yung ating pananampalataya. 그러기 위해서는 먼저 받는 단계가 있어야 됩니다. Yung unang step po ay pagtanggap. 하나님은 우리에게 주시기 원하십니다. Gusto po ng Diyos ibigay sa atin. 먼저 받으십시오. So dapat, tanggapin mo muna ang ibinibigay ng Diyos sa inyo. 같이 있습니다. Basahin po natin, 3-1. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang meron siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao, ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. 하나님은 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 분입니다. Ibinibigay ng Diyos sa lahat ng tao ang buhay, hininga at lahat ng bagay. 하나님의 공급하심을 먼저 공급을 받아야 됩니다. Kaya, yung mga ibinibigay ng Diyos sa atin, yun dapat tanggapin muna. 봉사가 앞서면 안 됩니다. So, hindi pwede natin unahin yung mga volunteer ministry. 하나님의 공급하심이 주어질 때 받는 게 우선입니다. Kaya, unahin po natin yung pagtanggap kaysa magtrabaho. 그건 말씀입니다. So, paano? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. 영의 양식을 부지런히 공급을 받아야 됩니다. Kailangan po natin tanggapin yung spiritual na pagkain galing sa Diyos. 그리고 나서 감사해야 됩니다. Pagkatapos, dapat magpasalamat. 시편 136편 1절부터 26절까지는 감사를 반복하고 있습니다. Awit chapter 136 from verse 1 hanggang verse 20. So, paulit-ulit, nakikita po natin doon, magpasalamat. 여호와께 감사하라. Magpasalamat kayo sa Panginoon. 여호와께 감사하라. Magpasalamat kayo sa Diyos. 주께 감사하라. Magpasalamat ka sa Panginoon. 큰 기사를 행하시는 이에게 감사하라. So, magpasalamat ka sa Panginoon. 지으신 이에게 감사하라. So, magpasalamat ka sa mga lumikha. 땅을 물 위에 펴신 이에게 감사하라. Magpasalamat ka sa lumikha ng langit at lupa. 지으신 이에게 감사하라. So, magpasalamat ka sa gumawa. 새로 낫을 주관케 하신 이에게 감사하라. So, magpasalamat ka sa Diyos na lumikha ng langit. 계속 감사가 나옵니다. So, patuloy-tuloy, nakasulat po dito, magpasalamat. 26절까지 감사합니다. Hanggang 26. 하늘의 하나님께 감사하라. Magpasalamat ka sa Diyos ng kalangitan. 범사에 감사하라. Magpasalamat ka sa lahat ng bagay. 우리는 감사가 습관이 돼야 될 겁니다. So, yung magpasalamat, yung pagpapasalamat, yun po yung kailangan kaugalian natin. 이해는 되지 않지만 범사에 감사하라 말씀하십니다. Kahit minsan hindi po natin naintindihan, sabi ng Diyos, magpasalamat ka sa lagi. 그것이 하나님의 뜻입니다. So, yun po yung kalooban ng Diyos. 같이 있습니다. Basahin po natin ito, 3-1. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. 그 다음에 드리는 훈련을 해야 됩니다. Tapos, yung pagbibigay, yun po yung maging kaugalian natin. 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할고 Ano ang isusukuli po natin sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa atin? 드리는 겁니다. Yung pagbibigay sa Panginoon. 가장 드려야 될 것 같이 있습니다. So, basahin po natin ito, 3-1. Kaya sa pamamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. 천민 제사를 드리라고. Yung pagpupuri, yun po yung kailangan po natin ibigay. 하나님을 입술로 먼저 찬양하는 삶을 드리십시오. So, dapat magpuri po tayo lagi sa ating labi. 하나님이 원하시는 가장 기뻐하시는 겁니다. So, yun po yung mga hinahanap ng Diyos sa atin. 시간이 부족합니다. Kulang po yung oras. 나중에 이제 성기사님 통해서 말씀을 많이 배우십시오.
Kaya, ituturo po ng pastor po dito yung mga ibang mga kailangan ng mga bagay sa inyo. 그리고 하나님께서 우리 따나오한 형제 자매들로 인해서 영광을 받으셨으면 좋겠습니다. Kaya sana po, lahat po ng mga Tanawan Church brothers and sisters ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. 하나님이 가장 기뻐하시는 영광은 구원받지 못한 영혼을 구원으로 인도해서 드리는 겁니다. Yung pinaka malaking kagalakan po ng Diyos na hinahanap po natin ay evangelist po natin sa mga naliligaw na kaluluwa. 우리 모두는 그 일을 위해서 기도할 겁니다. Kaya lahat po kami ay mananalangin para sa inyo. 기도하시겠습니다. Manalangin po tayo. 사랑과 자비가 풍성하신 아버지 하나님 감사합니다. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo sa amin. 이번에 말씀을 듣고 구원을 받은 분이나 이전부터 구원을 받고 말씀을 참수한 모든 분들 하나님께 영광을 돌리는 삶이 되기 원합니다. Lahat po ng mga bagong ligtas sa Bible Seminar at mga kapatiran ay nawa magbigay lugos sa Panginoon sa pamagitan ng pagsunod. 이를 위해서 영혼 구원 받은 사람이 예수님 다시 오실 때까지 몸의 구원을 받기까지 생활의 구원, 성품을 주님 닮아갈 수 있도록 도와주옵소서. Tulungan niyo po kami tumulat kay Jesucristo sa aming pamumuhay hanggang babalik po ang Panginoong Jesucristo. 주께서 베풀어 주신 은혜를 잊지 않고 기억하는 형제 자매들이 될 수 있도록 도와주옵소서. Nawa, huwag po namin makalimutan ang inyong kabutihan po sa amin. 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 가장 귀한 습관들이 형성될 수 있도록 도와주옵소서. Nawa sa aming pamumuhay bilang isang ligtas na Kristyano, magbigay kami lagi lugos sa inyo. 그로 말미암아 하나님으로부터 은혜를 받고 또 감사하며 더 풍성하게 드리는 성도들이 될 수 있도록 도와주옵소서. Tulungan niyo po kaming tumanggap ng biyaya mo at pagpupuri kami sa inyo at magbibigay ng bunga ng papuri sa inyo. 저희를 구원하시고 살아계시는 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. 아멘. 수고하셨습니다.